Mga kababayan, ako po ay nakikiisa sa panawagan ng pagpapairal ng batas at katarungan sa hinaharap na isyu ni Pastor Apollo Kibuloy at ng Sunshine Media Network Incorporated. Sa mga ginagawang pagdinig ay tila pinatawan na ng guilty verdict si Pastor Kibuloy kahit na nakabatay lamang ang pagdinig na ito sa mga paratang ng mga testigo na nagkukubli ng kanilang katauhan at hindi mapatunayan ang kredibilidad. Hello po mga kaibigan, mga kababayan, kamusta po kayong lahat? Sana po ay ligtas kayo sa anumang karamdaman at ang pagpapala ng Panginoong Diyos ay sumainyong lahat saan man panig ng daigdig kayo naroon. Yan, tayo po ay may panibagong video post ngayon. Ito po yung pinangako ko sa inyo. Nagawan ko po ng reaction video yung comment ni Vice President Sara Duterte. Yan, kasi po may binanggit po siyang Bible verse na yung Matthew 5:11-12. Tatalakayin po natin yan. Siyempre bago tayo dumako dyan, nais ko muna po kayong anyayahan, imbitahan. Kung hindi pa po kayo nakasubscribe sa aking channel, sana mag-subscribe po kayo at hit that notification bell. Bell all nyo po para lagi po kayong updated sa mga video post ko, live streaming at sa ating pong mga reaction video. Yan, maraming salamat po sa inyong lahat. So tuloy-tuloy na po tayo dito sa ating video post na ito. At yan, napakinggan nyo po ang mensahe po ng ating Vice Presidente na walang iba kundi si Sara Duterte. Yan, sa aking pong opinion ay siya po ay hindi patas o ika nga tinatawag na kumakampi po siya kay Pastor Apollo Kibuloy. Bakit? Kasi po binanggit po niya yung Bible verse sa kanyang mensahe na panawagan na maging patas daw po. Sana maging patas. Unfortunately, nakikita po natin na siya ang hindi patas. Kasi parang pumapanig po siya kay Pastor Apollo Kibuloy. At ayon po sa kanyang sinasabi, pakinggan niyo po na wala daw pong nangyayari. Marami sa atin ang naniniwala na ang dinaranas ngayon ni Pastor Kibuloy ay isang pandarahas at hindi patas. Bukod sa hearing na walang pinatutunguhan, ay kabilang rin dito ang indefinite suspension ng broadcasting network na SMNI na isang issue ng media freedom. Hindi biro ang mga pangyayari at paratang na ganito. Nararapat lamang na mabigyan ng patas na laban at sa tamang korte. Ay sa investigasyon. At siya rin po nagsasabi na wala daw pong credibility yung mga testigo at naka-face mask. Una, kaya po naka-face mask ay dahil para maproteksyonan po. Ika nga ay dahil sila po ay testigo, kailangan mayroon pong proteksyon. Lagi po yung ginagawa upang wag mapahamak ang mga testigo. At karamihan naman po ng ibang testigo, siguro nakikita nyo po, wala po silang face mask. Yun lang po talagang masela na mga testigo ang naka-face mask. Pero karamihan na nagtitistigo kay Apollo Kibuloy ay mga walang face mask. Yeah, so, pakinggan po natin muli ang kabuuan ng mensahe po ni Vice Sara Duterte. Ito po yun. Mga kababayan, ako po ay nakikiisa sa panawagan ng pagpapairal ng batas at katarungan sa hinaharap na isyu ni Pastor Apollo Kibuloy at ng Sunshine Media Network Incorporated. Sa mga ginagawang pagdinig ay tila pinatawan na ng guilty verdict si Pastor Kibuloy kahit na nakabatay lamang ang pagdinig na ito sa mga paratang ng mga testigo na nagkukubli ng kanilang katauhan at hindi mapatunayan ang kredibilidad. Marami sa atin ang naniniwala na ang dinaranas ngayon ni Pastor Kibuloy ay isang pandarahas at hindi patas. Bukod sa hearing na walang pinatutunguhan, ay kabilang rin dito ang indefinite suspension ng broadcasting network na SMNI
na isang issue ng media freedom. Hindi biro ang mga pangyayari at paratang na ganito. Nararapat lamang na mabigyan ng patas na laban at sa tamang korte. Ika nga sa Mateo chapter 5 verses 11 to 12. Pinagpala ang mga nilalait at inuusig ng mga tao at pinaparatangan ng lahat ng uri ng kasamaan na pawang kasinungalingan ng dahil sa akin. Magsaya kayo at maggalak sapagkat malaki ang inyong gantimpala sa langit. Alalahanin ninyong inuusig din ang mga propetang nauna sa inyo. Sana po ay maging gabay natin ang mga bersikulong ito patungo sa kaginhawaan at mabigyan tayo ng tibay ng loob sa pagharap sa mga pagsubok, pagtitiis at pag-uusig ngayon. Lagi po tayong manalangin para sa hustisya at katotohanan. Justice and the truth cannot be achieved in trial by publicity, but by a day in court. Syukran. So yan, napakinggan nyo po, bumanggit po siya ng isang Bible verse sa Mateo 5:11 hanggang 12. Ayon po diyan, ayun daw po ay pawang kasinungalingan. Una, hindi po yung pwedeng magamit na Bible verse para kay Apollo Kibuloy, Pastor Apollo Kibuloy, dahil yun po ay ang Panginoong Hesus ang nagsasalita noon, kaya ang akin po doon ay para sa Panginoon. Ayon po sa talatang iyan, ay parang yun, once again, inaangkin po ni Pastor Apollo Kibuloy na siya ay isang propeta. Dahil inaangkin niya, ang nangyayari sa kanya ay pagbabatikos dahil sa kanyang mga gawain sa Panginoong Diyos. Pero ang totoo, kaya po siya pinatatawag at nais madinig ng Senado at ng Kongreso ay dahil po sa mga complaint sa kanya, sa mga kasong nakasampa sa kanya dito sa Amerika. Kung talagang wala po siyang kasalanan, bakit ayaw niya pong harapin? Kaya nakakapagtaka po. Wala pong nangyaring trial by publicity kasi siya po mismo ang hindi dumalo. Binigyan po siya ng napakaraming pagkakataon na umattend hanggang ito nga nagkaroon na ng deadline at saka yung show cause order, hindi po siya dumalo. Paano yan? Sino po ang may kasalanan niyan? Si Pastor Apollo Kibuloy. Dahil lang ayaw po niyang dumalo sa panawagan. Sa akin pong opinyon, ang panawagan po ni Vice Presidente Sara Duterte ay hindi makatarungan. Dahil paano naman po yung mga kababayan natin na naabuso nang dahil ba sila ay mahirap lamang o hindi sila kilala o hindi nila kakaibigan ay hindi na pakikinggan dahil kaibigan nila si Pastor Kibuloy ay papanigan. Dapat parehas po tayo. Meron po tayong 3 batas na sa ating bansa, yung pong tinatawag na executive, judicial at saka legislative. Si Risa Hontiveros po, gumawa po ng hakbang para ipanawagan at padaluhin si Pastor Apollo Kibuloy para malaman po ang kanyang side. Pero hindi po siya dumalo. Kaya mas magaling po si President Bongbong Marcos dahil pinayuhan niya na dumalo para mapakinggan ang kanyang side. Pero hindi po siya dumalo. Pero itong si Ma'am Vice Sara Duterte, parang ayaw po niya na padaluhin at sa korte na lang daw po anong gagawin. Kaya ito, intayin po natin kung anong gagawin ng Department of Justice at kung talagang dadalo si Pastor Apollo Kibuloy. So aking opinion, wala pong nangyaring trial by publicity. Talagang ginawa po nila ang paraan, pinanawagan yung pong SMNI na tinatawag po nila
na hindi daw po sang-ayon siya dahil yun po ay media network na dapat ay may kalayaan. Isipin niyo po, 6 months na pinatatawag po sila doon, hindi po sila dumalo. Kaya ano pa pong dapat gawin? Ano pang dapat na sabihin yung patas? Ano ang hindi dapat? Sana ipaliwanag niyo po kung ano ang sinasabi niyong hindi patas, hindi parehas. Sa aking opinion, parehas po. Kaya kayo po ang humusga, mag-comment lang po kayo dito kung ano pong masasabi ninyo tungkol po dito sa panawagan ni PC Presidente Sara Duterte. Maraming salamat po sa inyong lahat. Once again, yung pong Bible verse ay sa aking opinion, hindi po yun nararapat na banggitin para po kay Pastor Apollo Kibuloy. Dahil yun po ay para sa mga tunay na propeta na naglilingkod po sa Panginoong Diyos. Ika ngay yung pong walang bahid ng dungis ng kasalanan. Maraming salamat po sa inyong panonood. Sana po ay tuloy-tuloy yung suporta at naman po ay pagpapala ng Panginoong Diyos ay sumayin yung lahat. Ingat po kayo. Lagi niyo po tatandaan, God loves you and Jesus died for your sin. See you soon. Bye-bye.